Nailigan ko po yung pagkakalapatid. Dahil sobrang ano po ngayon sobrang ganda ng laban ng karera ngayon sa ano. Tulad ng mga BBC, ang gandang palaro dahil nakakayakstar lang. Gusto ko lang sumubok at patunayan na kaya ko din. Halos 2 taon pa lang po ako naglalaro niyan. CTPR po saka BBC lang. Saka yung ibang small club lang po ng MBFA, BHA, saka mga UBRPC dito sa Bamban, Tarlac. Ako nga po pala si Domay Loop ng Bamban, Tarlac. Ang solo clocker ng NDR 2024 CTPR. At ako po ay nakapagpawi ng superset ng BBC Season 9, 19 overall young bird. Kahit pa paano may nananalo naman po tayo, tapos yun, unti-unti natin pinagawa ang ating loop. Tapos hanggang nakapag-solo tayo ng NDR. Yung Oslo nga po natin, mas malaking binigay yun. Kaya kahit pa paano napalaki natin at nakapabili tayo ng maayos na ano. Bali po, ito yung flyer loop natin, yung sa likod. Ito po yung mga stock bird na ano, ay mga breeder loop natin. Nag-invest po tayo kila Russell Baldago, saka si Pogi Banuet. Dumirak din po tayo kay Reiso, saka kay Nelson Chua. Meron po din po tayong dito, in-break, galing din kay Jimmy Gunn. Saka kay Sir Glenn Cura ng Bamban, Tarlac, nakabili din po tayo. Bali, ito po yung na-inquire natin kay Nelson Chua, Babayero Line. Florisonal Reiso to, saka yung Alpon. Tapos ito naman po yung natin bagong superset, superset complete lock, Tacloban to Tarlac. Bali line na po nito, nakapasok na siya ng Drapa saka Violet. Ito, bali finisher na lang ng Calbayog yun. Bali ngayon po siya, solo clock siya ng MBFA, bali 19 young bird. Ngayon sa South, 19 overall young bird. Ang dami pong nakalaban, kaya maganda rin yung record nito kasi maraming ibon na kaya maganda rin mga record na Bali mabagal lang yung speed niya pero consistent, talagang makunat, talagang uwi po siya. Yun lang nakitaan ko sa kanya. Yung speed wag mo nang asahan sa kanya, talagang mabagal lang. Pero pinalad naman po nakapag superset tayo. Tapos ito na po yung natin kay... Ito yung bali, ito na yung tatay. Yun yung break na po yun yung kay Jimmy Gunn. Konti lang po yung flyer natin, yung mga breeder natin kasi piling-pili lang po sila. Hindi po tayo basta-basta nagpaano lang ngayon. Hirap, mahal na po yung patuan. Kaya kailangan pili lang. Yung mga binili lang po natin sa mga PHA, yun lang ang pinaparami natin. Wala pong nag-guide sa akin kasi mahilig lang po ako nanonood sa mga Facebook eh. Tapos na-inspire lang po ako. Parang gandang palaro na ngayon ng pigeon racing. Ang dami talagang nainganyo eh. Hindi lang po ako, talagang mga bata, matanda, talagang halos magmamanok, naglipatan na nga po sa pigeon racing. Kaya yun, naisipan ko po na mag-inquire ng ibon sa mga tulad na sa mga PCA. Kasi ngayon, di basta-basta yung laro eh. Kung pahingin ka lang ng ibon, wag ka munang umasa na mananalo ka dahil ngayon sobrang hirap talaga ng karera. Hindi ka basta-basta mananalo kung wala ka din magandang linyada o magandang sistema na ginagawa sa iyong mga ibon. Hindi porket na mayroon ka din magandang ibon, huwag ka din umasa na kagad manalo dahil ikaw din yung gagawa sa panalo mo. Kailangan maging masipag ka at maging matyaga. Kasi ngayon kung wala ka sipag at tyaga, kung aasa ka lang na uyan, mahirapan ka, kailangan bago mo ikarga sa truck, ialam mo sa sarili mo na kondisyonado yung ibon mo. Nakapagpauwi po ako ng NDR, solo clock sa Santa Ana, Cagayan. Bali, hindi ako nagkakamali, 2 weeks yung preparation namin nun. Hindi ko siya tinos. Talagang ginawa ko lang, nagdagdag ako ng low fly kasi 2 beses lang talaga ako nag-low fly. Dinagdagan ko ng 3, umaga, tanghali hanggang hapon. Pero walang tos yun, hindi ko binugbog yung ibon sa tos, walang tos. Todo pahinga lang sila dito sa low fly lang. Tapos ngayon nakapagpauwi na naman po ako ng Tacloban to Tarlac. Wala din po tos yun, hindi ko tinos yun. Parang pahinga lang po tapos dinagdagan ko yung low fly. Yun, umuwi na naman po superset yung nakapagpauwi na naman po tayo ng Tacloban.
Yun lang po inaano ko na hindi ako nagtotos. Pero hindi ko po sinisira yung ano ng iba. Sariling, bali, kung ano lang po yung ginawa ko, yun lang po yung i-share ko sa inyo. Basta kung ano lang po yung na-breed ko, ilalagay ko na dito sa flyer para ilaban sila. Subukan po muna natin bago natin sabihin na... Kasi ang hirap po din po sabihin na maganda yung ibon hanggat hindi pa nananalo. Kailangan manalo muna bago mo masabing maganda yun. Kaya ang ginagawa ko po, pagka-breed, nagbe-breed ako, kaya kung ano yung mga na-breed ko dyan, inalagay ko na lang po dito. Kung sino man po yung papalarin sa kanila, edi maganda. Ako po kasi nag-invest lang ako eh. Hindi pa talaga yung mga breeder na nandito, hindi ko man sariling breed ng mga ito eh. Alos, wala pa talaga akong stock bird, wala pa akong breeder na nanggaling sa akin. Alos yung mga breeder na nandito, galing lahat sa mga na-inquire natin sa mga PHA. Sila yun, ngayon po yung pinapaikot natin dito at sinusubukan natin kung sino sa kanila yung papalarin. Kaya yun po, sa kanila po muna ako maasa sa mga ininvest natin, mga binili natin. Tulad nila, sila Reiso. Hindi na bago sa atin yan, talaga legendary na yan, si Master Reiso. Kaya sabi ko nga, nakikita ko po kasi na kung bibili ka lang sa kanto-kanto dyan, napakahirap. Sobrang daming naglalaro ngayon, malalakas, saka mga talaga bigatin. Kaya kailangan mag-invest tayo ng alam natin na kahit pa paano may laban kahit konti lang sa alam natin na malalakas na sponsor dito sa Pampanga. Kung napapansin niyo po, sir, bago ako pumasok sa loob po, nagtatanggal muna ako ng sinelas dahil di ko rin po alam yung mga pinag-aapak ko din sa labas. Baka may napakan na ako mga tayo ng ano-ano man dyan po. Para din po sa safe ng aking mga ibon at mga flyer. Yun po, hindi ko pinapasok yung sinelas ko dito, di baling dito na ako makaapak ng tayo. Ang payo ko lang po, siguro kailangan din natin ng kaunting kalinisan para kahit makasigurado po tayo na malayo silang madapuan ng sakit. Dahil napakahirap po kapag ako po kasi yung tipong kapag alam ko yung ibon may nararamdaman, talagang tatanggalin ko na, ipapamigay ko na pero hindi ko siya kakatayin. Pero ako kapag alam ko nahihirapan na yung ibon at may malalang sakit, tinatanggal ko na po para hindi na tayo maperwisyo pa ng malaki. Bali, ito po yung solo clock ng NDR, CTPR. Nag-iisang clocker po ng Santa Ana, Cagayan. Bali, hakot po lahat ng kategory sa kanya lahat. Bali, nanggaling po kayo, kay Sir Paul Lilagan. Sinabi niya, Paul Long, MacGyver. Bali, binili ko po sa kanya to YB. YB pa lang, tapos nilaban ko po. Yun, nakapag-solo clock siya ng Santa Ana. Lumaban po ito, puro ismasan yung laro niya. Nung pagdating na Santa Ana, siya lang po yung nag-iisang nag-clock. Yun ang magandang record sa kanya, yung pagdating ng dulo, iniwan niya yung mga kalaban. Bali, yun po. Akot sa kanya lahat yung premyo. Kailangan gumamit po kayo ng ganito para mas maganda rin sa patuka natin dahil nahulog po yung mga dumi-dumi. Saka may mga kuto po yung patuka. Kaya bago natin ibigay sa mga flyer natin, siguraduhin po natin na talagang healthy at walang dumi na pwede nilang kainin. Ito po yung patuka natin, royalties. Manigo din po to, si Sir Emmanuel. Royalties po to. Kailangan magsimula ka ng tama. Kung kaya din po ninyo yung budget ninyo, kung kakayanin din po ninyo mag-ipon. Kung talagang interesado kayong manalo o interesado kayong maglaro sa pigeon racing, mag-ipon kayo ng pera. Tapos yun, kung makapag-ipon po kayo, subukan nyo pumunta sa mga pansier at rumekta kayo sa mga alam nyo nagpapanalo, hindi yung sabi-sabi lang po dyan. Ang hirap kasing masayang lang yung pinagod mo tapos yung perang binili mo. Kailangan yung pupuntahan mo, alam mo talaga na malakas at nagpapanalo. Yun lamang po yung may i-advise ko sa mga newbie na katulad ko. Kailangan po supportive yung magulang, yung asawa. Kailangan supportive sila para mas magaan yung panalo. Kasi kapag kang asawa mo, mga magulang mo, hindi supportive sa ginagawa mo, para mabigat pumasok yung biyaya na darating sa'yo.
Una, hindi nila maintindihan, kala nila gumagastos lang ako na wala mga tutunguhan. Sabi ko, dumating din yung araw na magbibigay din ng kapalit ang mga yan. Yun nga po, dumating yung pagkakataon na mas sigit pa yung binigay kaysa sa mga nagastos ko. Kaya yun, siguro po, hindi rin porket nag-invest kayo, aasahan mo na yung panalo. Hindi, kailangan mamunan po muna kayo ng sipag at tiyaga at focus sa mga alaga ninyo. Nagpapasalamat nga po pala ako kay Sir Emmanuel Go dahil tinuro po niya ako kung paano gamitin yung mga victory product niya. Yun lang po. Saka Sir Russell Baldago kay Banwet. Dahil yung mga ibon na binili ko sa kanila, yun, nakapagbigay sila ng Tacloban Superset. Shoutout ko nga po pala, yan, si Kuya Glenn Cura, yan. Kahit pa paano may napulot tayong kaunting kaalaman sa kanya. Saka yung mga ibang panser natin na nandito, yung mga kaibigan natin, Kay Polilagan, salamat din po sa'yo, Kuya. Dahil binigyan din ako ng solo clock ng ibon mo. Maraming salamat. Yun lamang po. Muli, ako po si Domay Loop ng Bamban Tarlac. Maraming salamat po.